Yes, hello mga kabisat at po sa inyong lahat. Once again, welcome to JR Flores Channel. At nandito na naman pumuli tayo sa ating The Job, The Real Love Life Story, Episode 4 and 5. Ayan. Pinagsama ko na po ang ating Episode 4 and 5, which is dito po yung ating pinakalas ng ating story. But hindi pa po yan nagtatapos dahil mayroon pa po tayo, marami po pa dapat tayong pag-usapan at talakayin sa mga susunod pa nating mga pagkikita. At ang ating episode 5 po ngayon ay partial lang po ito dahil ito po ay panimula lamang po doon sa mga talagang kaganapan na magaganap o ayan, ano ba talagang magaganap na yan. So, abangan na lang din po natin. And of course, before that, para po doon sa mga baguhan pa lamang dito sa aking channel, please don't forget to hit the like, share, at mag-subscribe po at pindutin ang ating notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ayan, so gaya nga po na nasabi ko, no, nandito na tayo sa ating episode 4 and 5. So which is ito talakayin ko na po ngayon ang ating pinaka-last part ng ating episode 4 and then dudugtungan ko po ng ating partial story ng ating episode 5. But before we start, guys, please watch this. Ayan, welcome back once again guys, and of course nandito na muli po tayo para ipagpatuloy na natin ang ating The Real Love Life Story ng inyong host, episode 4. Ayan, saan ba tayo nagtapos ng ating episode 3? Ayan, sa dami ng ating naikwento parang hindi ko na yata ma-memory, o may memory pa ba ako o wala. Anyway, year 2016, after a year na maging nag-conduct ako ng aking sariling catering services sa Pasig, sa Manila. Ayan, so hindi naman po ganun kalaki yung aking kinikita dahil siyempre bibihira lang naman yung aking mga nakukuhang customer noon. At isa pa po ay hindi pa rin po ako talaga kilalang as caterer or event coordinator. So, mangilan-ngilan lang po ang aking kilala and then nakikitay up lang din po ako minsan sa ibang mga catering din para maging event coordinator or organizer. So, ayun. 2016, nung I was planning to go abroad, ayan, I was planning to go abroad talaga. English pa more. Hayaan nyo na, trip ko na yan. Ayan, so yun na nga po, no, 2016 nung mag-apply ako sa isang agency, which is, ang ina-applyan ko talaga noon is flower arranger dahil yun lang available nilang position. So, which is included din naman po yun sa aking trabaho sa Manila bilang isang coordinator. Isa rin po ako sa nag-arrange ng mga flowers. So, yun lang ina-applyan ko. Ayan. So, until na naging fit to work ako, inabot din ako ng almost how many months? Almost 6 months yata sa kakahintay, sa kakapalo-up. Halos inaaway ko na yung mga agency, o yung mga agency talaga, isa lang agency. Yung agency, bakit ang tagal-tagal ng processing nila? So, yun pala, hindi ako dun sa flower arranger mapupunta, which is isang restaurant. At itong restaurant na to ay hindi pa totally open. Kumbaga, under ano pa lang siya, under renovation yata. So, naghintay kami ng mahabang ano. At that time is Ramadan. So, since na Ramadan, walang office sa Saudi or sa Middle East. Yun, medyo napatagal kami ng pag-alis. So, ayun na nga, August 29 nung lisanin ko ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas. Yan, nung ako ay lumayas, ayan, August 29. So, ayan na. Dito na ako napunta sa Riyadh, which is sa isang restaurant. Pagdating namin dito sa Riyadh, inabot halos kami ng 3 buwan bago kami nakapag finally operate ng restaurant kasi hindi pa talaga siya talagang tapos.
So, nandun pa yung mga, siyempre, naglilinis o kung ano pang something na preparation is nandun pa. Hindi pa totally complete yung mga furniture o yung mga tables and chairs namin. So, halos inabot pa kami ng 3 buwan na nakatambay lang din sa aming accommodation. Pero may sinesweldo na kami, ayun, ang mga amo. Ayan. Then, after 1 year, ikakwento ko na rin po guys dito, no? Kasi medyo mixi lang din naman ang ating episode 4. So, isisingit ko na lang din po yung aking mga experiences dito sa Riyadh. After 8 months, kasi bago ako umalis sa Pilipinas, yung aking kaliwang mata ay mayroon po siyang maliit na puti. Which is na talagang hindi na siya halos nakakakita. Parang ano na siya, parang blurred. Ayan. Tapos kung saang malapit na akong umalis, parang lumalaki yung puti sa gitna ng aking mata. So ayan, sabi ko kay ate, parang ano na to, delikado na to, baka ano na to, yung natawag nating, ano ba yan? Ano ba yan? Katarak, ayun. So, at yung aking medical is fit to work naman. So, baka magka-conflict, sabi ko, pagdating ko doon, tapos yung aking medical records is fit, tapos meron akong diferensya sa mata. So, pinagpatuloy ko pa rin. Hindi na ako nagpatingin sa ano. Although nagpa-check up kami doon sa, sa isang doktor ng mata. Alam nga naman yung doktor ng ilong. Doktor ng mata, ang sabi niya is uoperahan daw. Kailangan daw maoperahan. Ay, ang hinahanap naman sa akin is 60,000. Ay, walang iyang doktor. Paalis pa lang po ako, wala pa po akong kita. Paalis pa lang ako, hindi po ako galing sa abroad. Ayan. Kaya sabi ko, hinayaan ko na. Although niresetahan niya ako ng eye drops na para lang ma-maintain o mapigilan yung paglaki ng puti dun sa loob ng aking mata. Yun lang ang minmaintain ko hanggang dito. Umlakarid na ako na rito. Ayan. So during our operation na, excuse me, ayun, napapansin na kasi ng aking employer na parang malabo daw. Kasi tapos may ano pa ako, may eyeglass. Parang malabo daw yung kabila kong mata kasi minsan hindi ako nakakita. Minsan tinatawag ako sa left side ko, ganun. Hindi ko daw nakikita. Sabi ko, sir, may depensa yung aking isang mata. So ayan, hanggang sa lumaki na talaga, as in bilog, halos lamunin na niya yung itim nito, itim na sa loob, halos lamunin na niya ng puti. So ayun, nag-ano na sa akin yung amo namin, although na mabait naman siya. Kaya lang hindi pa kami pasok sa insurance kasi kapapasok lang din namin, hindi pa na-process ang aming insurance. So kung ano man ang magiging gastos sa doktor is shoulder ko po yun. So ayun, dinala nila ako sa isang hospital. Tapos naganap kami ng medyo mura-mura. Ayun, nakaano kami. Ang nakita namin is nasa 10,000 Saudi Riyal. Ayan, 10,000 Saudi Riyal. Plus yung service na 600. So 10,600 Riyal lahat ng aking nagastos. Yun po ay shoulder ko. Ayan, kasi simula ko pa lang po, wala pa akong isang taon. Ayun, ang dami ko nang binabayaran. Although na sinagot naman ng amo namin, kaya lang hinulog-hulugan ko yun. Kaya buong 2 years na contract ko ay halos napunta yung kalahati kong kinita sa umabot din sa Pilipinas sa peso is almost 160,000 yata. Yun. So, pero hindi naman po lahat ako nagbayad nun. May nagbigay din naman siya ng share sa akin yung aking employer kasi mabait naman siya. Yan. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi late na ako nagpa-convert sa Islam eh. Sabi niya sa akin, JR, kung napaaga ang iyong pag-convert sa Islam, wala ka sanang ginastos kasi ang gagastos daw po nun yung mga simbahan nila dito, yung mga mosque nila. Pwede po silang mag-collection para dun sa operasyon ko. Kaso lang, at that time, hindi pa ako na-convert sa Islam. So, ayun na nga. So, 2 years. Ayan, 2 years akong nagtiis, halos yung kalahati ng sweldo ko ay napupunta din sa kumpanya dahil gawa nga din sa pagkakautang ko. Pero at least, mabait yung aming kumpanya at nag-provide siya ng ganun kalaki para lang mapaayos ang aking mata. Ayan. And then, 3 months before ako magbakasyon sa Pilipinas, eto na, may lumabas na ngayon.
ito na ang ating episode 4. May nag-message ngayon sa akin which is yung aking childhood friend at naging nakasama ko rin ito sa trabaho dati sa aming probinsya. At that time, mayroon po siyang boyfriend that time. So, kumbaga, kami din ang boyfriend niya is magbarkada, tapos barkadan kami ng babae. So, ganun lang talaga. So, ngayon, nangyari, nag-message ngayon, nag-friend request sa akin sa Facebook. Ayan. Tapos, nagkataon. Yun nga, yung naikwento ko nung the last part ng ating episode 3, na dahil lang dun sa text na kamusta ka na, ganito, kamusta na kayo ng boyfriend mo. Ayan, busog na ko. Ayan, so ayun na nga, di ba sinabi niya sa akin na ayan, wala na daw sila, tapos gano'n. So ano ngayon ang pinagkakaroon mo? Wala, dito lang ako sa atin, tapos gano'n, trabaho ko sa barangay. So sabi niya sa akin, ikaw, kumusta ka naman? Ito pa rin, gapo pa rin. Cute pa rin, ayan, hindi talaga magpapatalo si Jose. Ayan, so, yun na nga, di ba nasabi ko na before sa ating episode 3, the last episode 3 na nagkaroon lang ng konting biruan, sanabi ko lang sa kanya, single ka na ngayon, single din naman ako, di tayo na lang. Di, kumagat naman si babae. Ayan, tuwang-tuwa na naman si host, ayan. So yan na nga, so 3 months, 2 months. Ayan, kumbaga nag-survey na ako dun sa amin. Tinawagan ko yung aming pinsan, yung aking pinsan dun sa kalapit bahay ko lang din. Siyempre, barkada din nila yung babae. So, tinanong ko yung background kung sabi ko, ganito, okay ba tiso ganito, okay ba siya, Parang alanganin yung sagot ng aking pinsan. Kasi yung pinsan ko sa Kagawad. So alanganin yung sagot niya. So sabi niya sa akin sana kung ano man ang maging decision ko ay pag-isipan ko daw muna. Pero hindi siya talaga nagbigay ng kung anong reason bakit niya nasabi yun. Basta pag-isipan ko lang muna, wag daw muna akong padalos-dalos yun. So hindi ako nakinig doon. Talagang ko pa rin nilabas ko na rin ang tawag dito. Sinunod ko pa rin yung gusto ko na ayan. So sabi ko, nag-usap na kami ng babae na ito pag-uwi ko, pag-uwi ko, magpapakasal na tayo sa judge lang kasi hindi naman ako pwedeng ikasal sa simbahan, gawa nga na-convert na ako sa Islam. So ayun, pinalakad ko na sa kanya, nagpadala ako sa kanya ng pera, nagpa-canvas na ako ng mga isusuot niya at yung isusuot ko doon, ano ba isusuot ko, barong? Tapos, tinalakad ko na rin yung aming mga papeles para dun sa judge, tapos yung mga aming birth certificate at lahat ng kakailanganin dun sa requirements ng magpapakasal. So, pinalakad ko na sa kanya lahat. At kasama din niya yung pinsan kong babae na yung asawa ng Kagawad. So sila doon. Tapos yung aming barangay captain, siya rin ang nag-contact dun sa judge na magkakasal sa amin. Mayor pala. Ayan. So, ayun na nga. Halos tapos nagpapadala na ako sa kanya ng pera ng ganito, allowance. Although na this lady or this babaeng to ay meron na po silang 2 anak ng kanyang ka-live-in partner na naghiwalay na po sila. Pero malalaki na daw po yung anak niya. Ayan. So dahil dun sa mga pag-process ng paper, of course, alam mo naman ng mga tao sa probinsya, hindi pa nagaganap, tapos na sa kanila. So ayun, nagkaroon na ng pakpak ng balita, kumalat na ng kumalat. Ayun. Inulan ako ngayon ng controversial sa Facebook. Lahat sa Messenger, hindi lang iisang tao. Lahat po halos sa buong barangay na naging friend ko dun sa Facebook ay nagme-message sa akin. At hindi lang po doon sa amin mismo, kundi maging sa ibang bansa na mga kaibigan at mga kamag-anak ko, ay nagme-message na rin hanggang sa Maynila. Halos lahat po sila nagme-message sa akin. At iisa lang po ang sinasabi or conclusion ng mga sinasabi nila sa akin. Against po sila sa pagpapakasal ko doon sa babae. Sayang daw ako. Bakit ako magiging sayang? So, ganun po sila ka-concern kay Yoyong. Kasi si Yoyong po sa amin is parang
popular kumbaga gano'n. Parang napag-uusapan sa tuwing sa tuwing uuwi napag-uusapan, siyempre gwapo, sikat, celebrity. Kaya 'pag lang kayong kumontra, ang kumontra, hindi kayo magkaka-jowa. Ayan. So yun ang ano, halos lahat, halos araw-araw na lang nakatanggap ako ng message, gano'n, bakit gano'n, pag-isipan ko daw muna. As in lahat, wala man lang nagsabi doon na sana ay maging masaya kayo. Which is nga, yun nga po dapat, di ba? Kung ano man yung mga nakaraan, kung ano man yung nakaraan ng isang tao, at pupunta na siya doon para sa ikakatahimik ng kanyang buhay, sa halip sana po, yun po itong aking advice lang din po sa ating mga kasimaryo or whatever dyan, kapitbahay o kamag-anak ko. Kung sa akin lang po, kung sa point ko lang, kung sa side ko lang, halimbawa, hindi ako yung ikakasal, gano'n, sila ang binibigyan ng issue. Ang sasabihin ko lang din po sila, sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga plano. Naway ay maging maligaya kayo sa inyong mga binabalak ngayon na pag-aasawa. Advice po dapat, di ba? Dahil ang isang tao po, di ba, kung ano man ang nakaraan niya, kung ano man yung mga pagkakamali niya nung nakaraan, may pagbabago po yan eh. At 100% din po yun, proof ko sa aking sarili na bawat makarelasyon ko ay napapabago ko ang isang ugali ng isang babae. Yun. So, yung balita kasi sa kanya is ganun daw, marami daw naliling sa kanyang lalaki at kung kani-kanina daw lalaki sumasama. So, hindi naman siguro sapat na dahilan yun para siraan yung isang tao. Although na wala namang nangyari. Wala ka naman nakitang ebidensya na talagang nagsama sila sa isang tama. So, masama po yung mag-judge tayo. Yun po ay mga haka-haka lang nila dahil siyempre napapasama sa isang lalaki. So, ganun naman talaga kasi yung babae. Kasi mula pa noong kami palang nagkakasama pa lang is talagang malapit kami sa isa't isa. At kahit sino man ay malapit din sila sa mga kabarkada. So, yun din ang naisip ko na siguro naman ay kung ano man yung mga naririnig kong mga negative na sa kanya, feedback, magbabago rin naman siguro ito pag oras na kami ay naikasal na. So, ayun. So, pinagpatuloy ko pa rin. Sabi ko, wala na tayong magagawa sa isip-isip ko. At inisip ko pa noon na, at tapos dito sa Saudi, gumawa na ako ng mga plano, gumawa na ako ng mga invitation, ayan, para kung sino mga imbitahan. May imbitahan ko lang yung mga chismosa. Para sila yung pakainin. Tapos pagkatapos pa silang pakainin, pagdating dun sa kabilang bahay, ayun na naman, putak-putak na naman. Ayan, so, pinagpatuloy ko pa rin yung aming plano. Sabi ko, ano mo lang, pagpatuloy mo lang. And then, the last time, so kamalat na, nakarating ngayon dun sa aking pamilya sa Pasig, yung balita. Dahil wala akong pamilya dun sa probinsya eh. Nandito kalat kami sa Pasig. So nakarating ngayon dun sa kanila, which is nandun yung isa kong kapatid na lalaki na galing ng probinsya na kilala din niya yung babae. At dinig na dinig din niya yung mga haka-haka ng mga tao regarding dun sa babae na yun. So ikinuwento na ngayon dun sa Pero hindi pa ako nagkwentuhan, hindi pa ako nagsabi sa pamilya ko na ganun ang plano ko. Inunahan na ako na ganun daw. Nabalita daw sa probinsya na ganun, ikakasal daw ako. So, siyempre, ikinuwento ng kapatid yung lalaga sa kanila yung regarding dun sa babae. So, tumawag yun sa akin yung mga kapatid ko kung ano daw plano ko. Pag-isipan ko daw muna. Hindi naman sila kumukontra kasi lahat naman ng aking naging karelasyon yan, naging supportive naman sila. At napatunayan ko po yan, hindi po sila kumukontra basta nasa maayos lang at basta ikakaligaya ko, nandun lang sila. Hindi po yan sila kumukontra kahit sino pong isama kung nandun lang yan sila. Kung ano man ang paglalaro ko, nandiyan tahimik lang yan sila, hindi sila nangialam. Kung ganun sila yan, kumbaga parang natatakot sila sa akin kasi ako pa nga yung bunso, sila pang natatakot sa akin, baliktad. Parang ganun sila, parang kung ano maging decision ko, hindi sila nakikialam. Basta nasa tama lang daw. So ayun, kung ano daw plano ko, so ngayon, at this time lang daw sila kukontra. Ngayon lang daw sila kukontra sa magiging plano ko. Gawa nga ng ganun yung narinig nila kasi may
2 anak na raw, tapos marami pa daw kwento, ganon. So, parang nag-isip-isip din ako, kung baga, ayaw pa rin namang pag-isipin pa yung mga pamilya ko, lalo kayo ni nanay, ayaw pa rin silang mag-isip. Baka sabi nga naman ng tama nga naman ng tao, o sabi ng mga tao, baka pag ito ay parang kumuha daw ako ng bato na pinukol ko sa sarili kong ulo. Or at the end ay pagdating ko daw, baka pagbalik ko ng abroad, ganun pa rin ang nababalitaan ko. So, wala. So, nag-isip din ako. Until a week na lang bago ko umuwi ng Pilipinas, isang pinsan kong babae tumawag sa akin via messenger video call. Yun na nga, ikinuwento na nga niya sa akin, ganun na daw, ganun. Lahat ng detalye. So, lahat ng ikinuwento niyang detalye sa akin, at yung mga messages sa aking messenger na natatanggap ko ay iisa. At ang iisa lang ang conclusion. Against talaga sila. Magpapakasal ako dun sa babae dahil sayang daw ako. Ayun. Ewan ko kung bakit nangihinayang sila sa akin. Hindi tayo na lang pakasal. So, ayun, naisip ko rin noon, isip ko naman, ito, ipagpatuloy ko pa rin talaga to dahil, kumbaga, napag-isipan ko na to so, magpapakasal talaga ako. And then, isa sa mga plano ko, pag nandun na kami sa wedding ceremony, isa dun sa ipapaliwanag ko sa kanila, i-explain ko sa kanila yung mga nangyayari sa amin o yung mga pinagsasabi nila sa amin. Na gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung ano man sana yung ating mga nababalitaan na itong halimbawa may magpapakasal, sana basbasan na lang natin. Kaawaan nawa kayo ng Panginoon, naway maging masaya kayo. Bakit po ba dito po sa lugar natin, kilala po lahat natin ng tao. Hindi ko pa banggitin yung pangalan, pero mayroon ditong kasal, todo bongga kasal pa. Ano nangyari? Nagiwalay. O di ba? Huwag tayong magbasta-basta maghusga. Sabihin ko talaga gano'n sa in front of the ceremony. Huwag tayong maghuhusga. Hintayin natin ang mangyayari bago tayo humusga. Huwag natin pangunahan. Hindi po lahat ng kasal ay masaya at maganda ang pamumuhay. Di ba? Tama po ba ako? So, yun talagang plano ko. Until the end na. Dahil sa marami na rin talaga ako hasta hanggang hindi pa talaga natigil yung mga messages sa akin, ito na ang ginawa kong hakbang. Hinihintay ko ngayon na yung babae mismo ang magtanong sa akin, ano ba, may desidido ka ba talaga? Wala ba sa yung mga nagsasabi na ganito ako dito? So yun ang inantay ko sa kanya magsalita. So ako na mismo ngayon, dahil hindi naman siya nagsabi, ako na mismo ngayon ang bukas ng kwento sa kanya. Sabi ko, ang dami ko akong naririnig dito, hanggang sa pamilya ko akong nakarating na yung mabalita. Ang dami kong naririnig dito ang dami kong naririnig na kwento regarding sa iyo. So, wala ka bang dapat sasabihin sa akin? So, kung siya din, doon ako nakakuha ng point na talagang hindi kami dapat makasal. Nung inopen ko yun sa kanya na wala ka bang sasabihin sa akin, so kung siya rin nag-iisip at interesado rin siya na maikasal siya sa akin, so sana nagsabi na siya, o ganito, alam ko ganito, mayroong mga kwento-kwento sa akin, so siguro naman at matagal na yun. Kumbaga, ididepensa niya yung sarili niya. So, ganito, ikukwento sa akin ito, pero matagal na yon, ganun. Wala na ako doon, kaya dito na ako sa'yo, napapakasal na tayo, lahat yun ay magbabago. Yun dapat ang marinig ko sa kanya. Kaso, hindi po yun ang sinabi niya. Kung ano yung plano mo, kung sila ang pakikinggan mo, bahala ka. Ikaw ang masusunod. Yun ang Kumbaga, hindi niya dinispensahan yung sarili niya. Excuse me. Kung talagang desidido rin siya o kung mahal niya talaga ako, hindi siya nagdispensa sa sarili niya. Nagbitaw siya ng ikaw. Kung talagang kung hindi tao sa puso mo papakasal sa akin, di, wag. Yun ang sinabi niya sa akin.
So yun ako, nag-decide ngayon. Sabi ko, totally cancel. Pinakancel ko na kay barangay captain yung aming papers. So, yun lang. Tapos sabi ni Kapitan, bakit ang bilis naman yata ng decide mo? Ayun nga, ikinuwento ko lang. Humingi lang ako sa kanya ng konting opinion o konting kwento kung ano yung mga narinig ko. Hindi man lang siya nagbigay ng paliwanag o dispensa sa sarili niya. Unless na talagang hindi na niya ginagawa. So, yun, nag-decide na ako. Totally cancel na. So ngayon, nanahimik ngayon ng messenger ko. Wala na nagko-comment. Mga chismosa talaga kayo. Ayan, ayun na masarap pakainin eh. Mga chismosa. Ayan. So, ayun na. So pag uwi ko na, umuwi na ako. Umuwi ako ng September 16, 2018. Yun, umuwi na ako. Nandun muna ako nagstay sa Manila and then dumiretso ako ng Laguna kasi pag nasa Manila ako talagang mahilig ako standby sa Laguna doon sa kabarkada ko rin. May kumari din ako doon. So yun, bago ako umuwi ng probinsya para magbakasyon lang. Dahil sinanay kasi almost 10 years or almost how many years din na hindi nakauwi ng probinsya. So siyempre kaya gusto rin siya makita ng aming mga kamag-anak doon. Last na uwi niya yung 2004 pa nung namatay si tatay. Yun ang last na uwi niya. Hindi na siya nauwi uli. So sabi ko kay ate, ibabakasyon ko muna si nanay kahit sandali lang, kahit 1 week lang para naman makauwi sa atin. So siyempre ito namang matanda, tuwang-tuwa. Ayan. So ayun na. Umuwi na nga kami. Ito naman si nanay, halos hindi na niya kilala yung mga tao doon, lahat ng mga kamag-anak namin doon. Sino to? Mga pamangkin mo yan, ayan, maipag mo yan, ayan. Hanggang nakita-kita kami nung sa baba namin bahay na kaklose talaga namin sa Sabino family. Nakita-kita sila ni Nanay Lilia, ayan. So ayan, nagkaiyakan silang dalawa. Sa tagal-tagal ng panahon kasi hindi sila nakikita talaga. At sa lahat kasi ng ipinsan namin sa side ng Flores, sa side ng Sabino, mas close kami dun sa mga Sabino, sa side ni nanay. So ayun, nagtagal kami dun ng 1 linggo. Kwento ko ngayon sa inyo, sa pagbagsak namin ng airport ng probinsya namin sa Kalibo, hindi ko in-expect. Nasa taxi kami ni nanay pauwi na dun sa amin sa baryo. Nag-hire ako ng isang kotse ng barkada ko. Tinawagan ko muna, na ako. Sa Manila pala ako, pinontak ko na siya. Magsundo sa amin ganun sa airport. Bago kami doon dumating sa sarili namin o sa aming bahay o sa bahay ng aming pinsan kasi wala naman kaming bahay. Kasi yung aming bahay ay talagang nilimas na nung bagyong si Yolanda. Hindi ko pa siya na ipapatayo muli kasi nga wala naman mag-asikaso doon. Ayaw ko naman magtiwala din sa ibang tao na mag-asikaso lang. Alam nyo na, yung tax. At medyo kuripot tong host nyo. Ayan. Ito namang isa ko rin ka-childhood friend. Friend na babae. Alam na niyang pauwi ako eh. Nag-message siya sa akin. Bago pala ako umuwi, nag-message din tong babaeng to. Ayan. Nasa supermarket kami noon that time. Kalalabas pa lang namin ng trabaho. Dumiretso kami ng supermarket. Nandun ako sa basement habang naghihintay ako ng mga kasamahan ko. Nag-message niya sa akin. Ngayon, nangumusta. Sa isang message, isang kumusta lang. Ang tanong na sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo, kaya lang nahihiya ako. Ayan. Parang lumaktaw ako kasi dapat dito pa ako sa Saudi eh. Umuwi na ako kanina, ayun. So balikan natin kasi nakalimutan ko eh. Bago ako to umuwi, nangyari yan. Nasa supermarket na kami. Nag-message to sa akin yung babae. Yun nga, ang pinakaano niyang message is, may itatanong sana ako sa iyo, kaya lang nakakahiya, sabi na ganun. Bakit? Ano ba yun? Ang sagot niya, ang tanong niya sa akin, guys, alam niyo ano? Tayo na ba? Sabi ko, anong tayo na ba?
Eh ngayon nga lang tayo nag-umpisa mag-message sa Messenger tapos tayo na ba? Yan. Mahigpit ang magulang ko, no? Strict ang magulang ko, no? So akala ko naman nagbibiro. So wala, pero hindi ko siya sinakyan. Yan. Basta tayo para sabi ko tayo na kasi magkaibigan pa rin tayo, ganun. Kasi yun ang baga nakaraan namin mas kaibigan lang talaga kami. So ayun na. So nandun na tayo, balik tayo dun sa airport. Pagkagaling namin sa airport, pauwi na kami, sakay kami ng taxi, ng sasakyan, kotse, anumang sasakyan dyan, karusa o kalabaw. Bago kami doon dumating sa bahay, talagang tutuloy namin sa bahay ng tita ko, sa pinsan namin. Dadaan kami doon sa bahay ng babae. May isang sako ng kalaba, may nakita ko nakasabit na alimango, at nandun sa nakatayo sa may gate nila. Pinarahan na kami. May pinarahan. Ayan. So alam na. Pinadala sa akin, yan pala pasalubong niya sa akin yung talaba. Kasi mahilig talaga ako sa talaba at mga alimango, sugpo, yan. Yun talagang hilig ko. So yun, pinadala niya sa akin. So sabi ko salamat. Tapos diretso naman kami. Pero hindi namin sinakay sa sakyan kasi yung talaba kasi tumutulo yun, baka mamano yung kotse. So sabi ko, ipahatid mo na lang ng sa single na motor, tapos bayaran ko na lang yung driver doon pagdating. So yun nga, padat namin doon, inaano ko na. Dumating na yung talaba, binayaran ko na yun. Tapos ito naman, natatawa ko kay nanay, pagkat kami doon sa pag-akit namin sa bahay nung pinsan namin, mayroong kunting pagkat, sabi niya. Yoyong, saan ba tayo ngayon? Andito na tayo tanay sa atin, sa bahay natin. Hindi mo kilala, yun nakikinuturo ko yung bahay namin na wasak. Bahay ba natin yan? Sabi niya ganun. Akala ko sa Sampaloc tayo pupunta, Sampaloc, Maynila pa lang iniisip na pupunta kami. Siguro na siya dun sa ng eroplano, kasi first time niya sumakay ng eroplano. Siguro na medyo natulilig-lig pa yung kanyang tenga at kanyang isip, so medyo naalog-alog. Kung ano-ano na pinagsasabi. Tapos hindi na niya, sinalubong siya ng aming pinsang babae, hindi niya kilala. It is na talagang yun ang nag-aalaga sa kanya na nandun pa sa probinsya, siya yung tagabantay doon. So yun na, punta na tayo dun sa babae, baka mapahaba na tayo. Everyday guys, may dumarating sa bahay, alimango, sugpo, kung ano pa, may mga talaba, halos lahat ng mga paborito ko talagang pinapadala. Hindi ko alam kung bakit. Sabi, natatawa na lang kami ng mga pinsan namin, ano yan yung sabi, baka iba na naman yan. Ay, mali ko, pinapadala niya, di tanggapin, pero hindi talaga ako pumupunta sa kanila guys. Alam ko talaga na may mangyayari o kung ano mang huwag na natin isipin. Hindi talaga ako pumupunta dahil gawa nga nung siyempre kahiwalay pa lang namin nung isa at andun lang din kasi Mario lang din kami nung isang babaeng kahiwalay lang din namin na yun na ikakasal pero wala na. Bugto. Ayan, talagang araw-araw talaga sa magpapadala. So ayun, busy naman ako sa kakaikot dun sa mga kamag-anak namin. So siyempre busy, rin. Ayan. So tingdarat na ko ng bahay, mayroon na namang bagong dating. Sabi ng pinsan ko, Yoyong, meron ka na naman diyang giveaways. Sige lang, kainin nyo lang ng kainin kung ano ipadala niya. Ayan, at least libre tayo sa ulam. And then, isang beses, ayan, pumunta na ako dun sa kanila. Ayan. So, nandun yung nanay, nandun siya sa terrace, tama yung nanay niya nag-uusap. Isipin yung nanay niya, mabait din. Kilalang talaga nila ako. Ayan. At saka dati din naman ako pumupunta sa kanila dati. Alos araw-araw kasi magbarkada nga kami ng babae. Ayan. So, ayun na. So, pinaganda niya pala ako ng lunch, kaya pala ako natawag. Sabay-sabay kami kumain ng tatay-nanay niya, kaming apat. Sabay-sabay kumain. Ayun. As usual pa rin yung ulam. Alimango, sugpo. Mukhang high blood rin yata ako pag uwi ko na to. Ayan. Tapos na kaming kumain. Upo na kami doon sa may sofa, sa may sala. Sabi niya, gusto matulog? Doon ka sa parto matulog. Sabi niya sa akin, uy, nandiyan nanay mo, baka ka mo sabihin. Hindi yan, magagalit. Sabi sa akin ng gano'n. Dito na lang ako, papahinga lang ako ng konti tapos uwi din ako. Dahil ayaw ko talagang may kung anong na naman pumasok sa isip ko.
Ayaw ko muna magpatukso ngayon. Oh, tukso layuan mo ko. Kaya pinagkukurot ako. Doon kasi dito sa kwarto, sabi ko, sa inis ko, sabi ko, ayoko, baka mamaya, gapangin mo pa ako. Sabi ko ng gano'n sa kanya. So hindi, wala siyang nagawa, hindi talaga papasok. Pagkatapos kung matunaw-tunawan ng aking kinain, nagpaalam na ako, umuwi na ako. Yan. Yan hanggang sinundo na, minsan sinusundo na niya ako doon sa amin, pinapunta sa kanya, doon kami kakain, ayan. Yan. Pero hindi ako nagpapadala doon sa tukso na sinasabi niya, ayan. So ayan, ito na. Balik na tayo ng Manila. Isa-shortcut na natin yung ating kwento. Marami pang kwento dun sa probinsya pero isa-shortcut natin kasi baka mapapahaba na ako. Yan. So, pabalik na ako ng Manila. Kami ni nanay. Kasi pinapasundo na naman kami dun sa sasakyan. Hindi siya nakontento, sumama pa rin talaga siya sa airport. Hinatid kami. Pero hindi talaga ako kasi iniyakan niya ako eh. Kasi siya, kino-confirm niya talaga kung kami na. Pero hindi pa talaga ako nag-confirm sa kanya. Kaibigan pa rin talagang tingin ko sa kanya. Ayan. So umiyak siya ng umiyak. Hanggang doon sa airport, sumama pa rin siya sa akin. Ayan. Dahil naman nagkamali yata ako ng pabook ng ticket. Kasi nagpabook kami ng ticket ni nanay back and forth. Dito pa ako sa Saudi. So nagkamali yata ako ng book. Yung binook pala sa akin sa amin na ticket ni nanay is one way lang yung free luggage. So pag pauwi namin, wala na pala siyang free. So mayroon akong isang maleta which is na kung babayaran ko yun, nasa 800 peso yata. So sabi ko, wag na lang. At yung si Jinky, after na makapasok kami sa airport, umuwi na. Nasa sasakyan yata, pauwi na sa kanila. Tinawagan ko ngayon, balik ka muna dito, balik ka muna. Bakit? Ano problema? Basta balik ka muna. Ayun. Pinadala ko sa kanya yung maleta ko, pauwi. Balik mo muna yan, balikan ko na lang. Kaya napagastos ako. Nakadalawang balik-balik ko ng probinsya. So ayan, so umuwi kaming solo lang yung bag namin na maliit ni nanay. Umuwi kami sa Pasig. Yan. Dinala ko lang yung yung pinadala niyang alimango sa mga kapatid ko. Yun lang ang binitbit ko. Yan. Sa Manila na kami. So yun pa rin. Usapan pa rin na. Yan. And then, October 28 kasi is fiesta doon sa baryo namin sa malapit lang sa amin, fiesta. So tamang-tama, since nandun pa yung sa kong maleta, nandun pa yung mga gamit ko, uuwi muna ako. So umuwi ako ng October 21 hanggang inabot ako ng fiesta doon. Ayan, so siyempre, andun na, magkasama na kami kung saan, punta kami ng Sayawan, magkasama na kami ng babae. Pero hindi pa rin talaga ako nagbigay sa kanya ng confirmation, naging kami na. Ayan. Hanggang sa pagbalik ko ng Manila, hindi pa siya sumama, sumunod pala siya. Pumunta siya doon nung andito na ako sa ayan, natin. Pagkatapos ng fiesta, kinabukasan, bumalik na ako agad sa Manila kasi October 31 is flight ko na pabalik dito sa Riyadh. So bumalik na ako. So ayun na, nagkaiyakan na naman, umiyak na naman, ganun. Tapos kino-confirm niya talaga. Sabi ko, sige, saka na lang, malalaman mo rin yan ng bandang huli. Sabi ko ng ganun sa kanya. Para sabi ko, basta huwag kang umasa, ha? Sabi ko ng ganun. So yun na. Dating sa Manila, siyempre isang gabi lang ang stay ko doon. Kinabukasan, balik na ako ng Saudi. Yun na, lumipad na naman ako ulit. So yun na. Tumagal, ayun. Gaya nga nung parang napagkatiwalaan ko na yung babae. So yun na. Tapos, yung mga kapatid niya sa ibang bansa ay tumatawag na rin sa akin, pumapunta, kumusta na kayo ni Nini, gano'n, kumusta na kayo ni Nini, ayan, kailan ba kasal niyo? Patay na. Kasal na naman ang pag-usapan, patay ito. So ayun, hanggang di ba, nakikita niya na ngayon, napagkatulad ko na regarding sa pera, talagang napagkakitiwala ko sa pera, yung pera ko sa kanya bumabagsak, hindi niya ginagalaw hanggat wala akong permission. Ayan. Tapos nagkaroon na kami doon ng babuyan. Mayroon na kaming alagang baboy doon. So siya ang nag-aalaga, magaling sa mag-alaga ng baboy. So yun na, parang andun na pumasok yung aking plano na ito na nga siguro, ito na nga.
So yun na nga, na-mention ko na nga sa atin yan na siguro sabi ko, by May ate, baka magpakasal na kami. Sabi niya, kahit simple lang yung mag-ano kayo, kahit doon lang kayo sa bahay maganda, o simpleng ano lang, basta lang mag-ano kayo, mag-formal kayo, ganun lang. Yan, nandito din naman kami, sabi niya nang sa akin. Sige, te, sabi ko, planuhin na namin yan. Yan. So yun na nga, kaya uuwi ako ngayong January. Inshallah, makauwi ako. Sana okay na yung flight. So, uwi ako ngayon ng January. Nasa kasuwin ko na yon. Tapos, mayroon pa kami mga plano dun sa kanila na magtatayo kami ng isang mini grocery. Ayan. Mini. mini lang hindi supermarket. Ayan. Para at least kahit paano maka-apuya din sa kinikita namin sa baboy. At may pagkalibangan din siya. So yun ang mga plano namin. So ang plano ko kasi is simple lang talagang kasal. Parang ano lang, parang garden wedding lang. Pero hindi ko sa pinag-isipan ko pa kung saan ko ilalagay yung venue, kung doon sa bundok. Sa bundok ba? Mas maganda doon ang view kakaiba ba? Or along the beach or doon sa daan lang sa tabing namin, sa may pantalan namin. Kung ano pumapasok sa isip ko, ayan. So, ayan na nga guys. So, ito na yung ating solution dun sa nakaraan nating mga napakabang kwento. Sana nga po talaga ay pagpalain. Sana nga po, sana. Ayan, so sana po ay may nakuha din kayong aral dito sa aking mga kwento. At abangan niyo rin po. Ang ating episode 5 ay ito na po, yung pag-uwi ko ng ating pag-uwi ko sa probinsya o sa Pilipinas. So yung mga kaganapan na, ang magaganap na sa kasalan na sinasabi ko. Ayan. So finally, sana nga walang kumontra. Ayan. So sana abangan niyo po ulit guys. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mula episode 1 hanggang dito sa ating last episode. At hindi pa rin po ito nagtatapos yung pag-usap natin. Itutuloy ko pa rin po ito every Friday. Which is ang itatopic ko po ay regarding dito sa mga about the relationship or whatever na kung ano pa, kung ano may mga opinion kayong ibibigay o itutuloy ko rin po ito every Friday po. Ayan, maraming salamat muli po sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay muli dito sa aking episode. At sana po ay gaya na sinabi ko na, may nakuha tayong aral at para po doon sa mga nakikinig na mga mahilig din, huwag natin gayahin yung ginawa ni host na kung sino-sino lang ang pinaglalaroan. Mali po yun. Lumagay po tayo, may edad na po tayo. Ayan. So ayan nga, maraming muli salamat sa inyo. Pero bago ako magtapos guys, nabig shoutout muna po sa aking mga member. Of course, unahin natin ang ating sa Diamond members, Pinay Rakil USA. Yan, Mr. Mamin Show. And of course, from our gold member, Melanie J. Vlog, Chulen Fantas Vlog, Jen Moran, Keeping Up with the Davilas, Hugo Terong Cusinero, Violeta Madaram, Samantha's Little World, Balikodi Piljaf, Yoy Vlog, and of course from our silver members, Charis Hips, Unright Adventures, Troublemaker, Boobs Kimatets, Jill and Kyler Vlog, Cooking Inamo, Team Fab Family, Larny Labordo, Mama G Vlogs, Queen Reina, GJ Ram Lagata, It is Life Remix TV, Jane the Jungle, Irobs TV, Chana Alba, Your Usually Hot Channel, Mary Jane Puyod, Filipina Life in Texas Vlog, Lillian Kitchen, and of course the last but not least, ang pinakagwapo nating host, Jaco Tuyang Channel.
Maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. At sana po ay magkita-kita po muli tayo sa ating susunod pang mga episode or ating mga topics. And of course, para po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa mga nandito sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay, sa inyo at sa pag-support inyong host. Ayan, sana po ay pagpalain nawa kayo ng ating mga ating Panginoon. Maging safe po kayo lahat lagi. Maraming salamat muli po sa inyong lahat. And have a blessed day and evening, everyone. Thank you so much. See you again, guys.